umpisahan na agad natin etong ating talakayan. Dito sa nakita natin mga kababayan na vlog na inilabas ni Kuya Mike Abe na kung saan mga kababayan kahit kayo magiging palaisipan sa inyo ito. Etong video na ito na inilabas ni Kuya Mike Abe dito sa kanyang isang YouTube channel na Pinoy TV na kung saan mga kababayan etong Tulfo mga kababayan at saka itong si Carbonell, bakit kaya iniiwasan ng mga Duterte? Sa madalit salita mga kababayan, bakit hindi kayang banggain ng mga Duterte kahit sobra na mga kababayan ang mga expose at saka mga salita na binibitawan nitong si Ramon Tulfo at saka nitong si Waldy Carbonell laban po dito sa mga Duterte. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan etong vlog na inilabas ni Kuya Mike Abe. I-credit po natin sa kanya yan. Play na po natin. Bakit kaya mga kaibigan ang mga Duterte, hindi lang former President Duterte, Vice President Duterte, Congressman Pulong Duterte o Mayor Baste Duterte, yung apat. Wala kang madinig na comment o reaksyon sa mga, sabihin nating statement or paratang o akusasyon. Ano ba bang i-describe natin yan? Mga sinasabi ni broadcast journalist, veterans broadcast journalist, si Ramon Tulfo. Alam niyo kung bakit ko nabanggit si Mon Tulfo? Talaga veteranong manunulat at broadcaster yan sa radyo, telebisyon. Ang dami na po niyang sinasabi against Duterte family. Pero bakit hindi sila makapag-react? By the way, ang mga Duterte, ang mga Tulfo ay may ang background dyan, taga Davao region din yung mga yan. Si Mon ay kapatid ni Senator Tulfo, Congressman Tulfo, at ni Ben, nakasama rin natin sa hanap buhay sa industriya ng broadcast business. Ba ang mga naging paratang ni Tulfo? Una, sinasabi niyang may kinalaman nga daw po sa mga illegal activities ang mga Duterte. Lalo na yung si Man Scarpio at saka itong si Pulong mga kababayan, di ba nabanggit ni Mon Tulfo yan? At saka ang isa dyan mga kababayan, yung kay Laika Lopez na relasyon daw with Sara Duterte. At saka itong kay Digong at saka itong kay Garma. Di ba kung titingnan nyo, napakatitindi ng mga pahayag na binibitawan nitong si Mon Tulfo laban po dito sa mga Duterte. Pero nakakapagtaka, bakit tikom ang bibig na mga Duterte or kahit na mga kaalyado nitong si Digong sa mga binibitawang salita nitong si Ramon Tulfo. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ngayon may bago siya sinasabi na talaga daw may kinalaman sa mga Pogo operation ang mga Duterte. Kung yung mapapansin ang maalaala, nung lumabas si Colonel Regina Garma, dating police colonel, at dati ring general manager ng PCSO, ngayon napunta ng Amerika kaya nahuli siya doon. Cancel pala yung kanyang visa at nakaharap sa posibleng mga kaso dahil sa anti-money laundering law. Na kung yung magunita si Garma ay inakusahang nagpapabili ng milyon-milyon dollars, milyon-milyon piso mula sa PCSO para ipadala sa Amerika. Kaya yun ang pwedeng kanyang kakaharapin money laundering cases. Sabi dito, Idol, ang swerte naman ng mga vlogger sa EDSA. Maintenance na sila doon. At tagalinis na ba sila doon? Or doon na sila naninirahan? Kasi hanggang ngayon ata hindi pa rin umaalis mga kababayan yung mga vlogger doon sa EDSA. Pero anyway, tingnan nyo mabuti yung binibitawan dito na salita ni Kuya Mike Abe. Kung titingnan nyo, di ba nagbigay ng pahayag dati, statement, etong si Ramon Tulfo na kung saan lantaran niyang sinabi na jowa daw nitong si Digong etong si Garma mga kababayan, kaya nagkaroon ng posisyon dyan po sa PCSO. At ang isa pa dyan mga kababayan, yung lantaran ding binanggit ni Ramon Tulfo na jowa ni Sara Duterte etong si Laika Lopez, kaya hindi po nito maiwan-iwanan. Pero nakakapagtaka dyan sa kabila ng mga matitinding binibitawan na expose mga kababayan nitong si Ramon Tulfo, bakit iniiwasan siya ng mga Duterte at bakit hindi siya pinapansin mga kababayan ng mga kaalyado nitong si Duterte. Samantalang kapag yung mga vlogger
ang nagbibitaw ng mga salita, mga kababayan, di ba sumasagot pa sina Bongo dyan, sina Bato de la Rosa, at yung iba pa na mga kaalyado nitong si Digong. Pero pagdating kay Ramon Tulfo at saka kay Waldy Carbonell, kahit yung mga vlogger, mga kababayan ni Digong, tikom ang bibig. Bakit kaya? Dahil ba si Ramon Tulfo ang isa, mga kababayan, sa nakatulong kay Duterte para maging presidente ito? Yan yung mga katanungan dyan, mga kababayan. At dahil ba maraming alam etong si Ramon Tulfo na sikreto nitong si Duterte kaya hindi kayang banggain ni Digong etong si Ramon Tulfo? Di ba ipagpatuloy pa natin? Yan po sa Estados Unidos, na sinasabi ni Montulfo na meron daw hong relasyon kay dating Pangulong Duterte. Isa yan sa matinding akusasyon. Alright, Tol Chris, mega love shoutout ha. Mega love shoutout. Thank you sa panonood, brother ha. Paki-like and subscribe natin si Tol Chris. 5,000 na lang, mga kababayan. 300k subscriber na yan. Sana bago matapos yung taon, mag 300k na yan. Mga kababayan, kaya i-subscribe po sana natin si Tol Chris Ulo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero hindi po nag-react ang dating Pangulo sa isyong yan. Tama. At itong sinasabing, totoo raw, talaga daw humikinalaman sa Pogo ang dating Pangulo. At kanyang tinuturing pa na may mga illegal activities sa mga Duterte. O ganun po yung mga paratang. Antitindi, di ba? Pati yung anak. Pero hindi masagot ng mga DDS, vlogger, at ng mga abogado ng mga Duterte, at mismo mga Duterte, si Montulfo. Bakit? At saka kilala nyo, mga kababayan, si Sara. Di ba si Sara Palapatol? Kapag ka may nag-akusa sa kanya, mga kababayan, di ba sinasagot ni Sara Duterte yun? Or di kaya naman, binabatikos ng matindi ng mga vlogger ni Digong. Pero magtataka kayo bakit pagdating kay Ramon Tulfo, mga kababayan, tahimik yung mga vlogger nitong si Digong. Nakakapagtaka lang, mga kababayan, dahil ba kaya hindi bumabanat yung mga vlogger nitong si Digong? Kasi kapag ka binanatan nyo si Ramon Tulfo, automatic, mga kababayan, kapag ka kumanta ng kumanta si Ramon Tulfo, mas lalong mabubuking etong si Digong, etong si Duterte. At ang isa pa dyan, mga kababayan, kapag ka pinatulan sila ni Ramon Tulfo, mas maraming impormasyon ang lalabas. Kasi doon pa nga lang kay Sara, mga kababayan, at kay Laika Lopez, talagang sabog na yung isyong yun. Ngayon, mga kababayan, yan siguro yung isang dahilan kaya hindi makasagot etong sina Sara Duterte, sina Baste, sina Pulong sa mga accusation na binibitawan ni Ramon Tulfo is dahil natatakot sila na mas lalo pang kumanta etong si Ramon Tulfo kapag pinatulan nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Dahil ba nakakita sila ng katapat? Nakakaya silang harapin sa anumang aspeto? Dahil itong Simon ay lehitimong broadcaster at ma-influensya rin ang mga Tulfo. Dahil may kapatid na congressman, senador at broadcaster din. Ganun ba? Pero pagka mga pangkaraniwang mga vloggers, pangkaraniwang politiko ang nag-akusa, pinagtutulong-tulungan ng mga DDS vlogger at mga abogado ng mga Duterte. Diba? At mismo ang dating Pangulong Duterte, binabalikan ng mga politiko. Pinipiay nila at kung ano-ano mga below the belt ang kanilang batikos. Bakit ang mga Tulfo hindi nila maharap? Bakit Simon hindi nila ma-counter sa matitindi po ang kanyang sinabi? Hindi biro. Ang sinasabi ni Mon, ayaw ko na lang hong i-play ang mga isong yan dahil ayaw kong makakap. Jowa ni Digong Sigarma kaya nagkaroon ng posisyon sa PCSO. At kaya pinagkakatiwalaan ni Digong itong Sigarma kasi nga jowa daw ni Digong ayon kay Montulfo. Tapos kaya naggalaite si Sara nung nakontempt itong si Laika Lopez, mga kababayan, o itong si Zulaika Lopez, dahil daw jowa daw nitong si Sara, etong si Zulaika Lopez. Ayon po yan kay Montulfo ha, hindi po yan mismong galing sa atin, mga kababayan. Nire-recall lang natin yung sinabi ni Ramon Tulfo sa kanyang mga posts, mga kababayan, against dito kay Sara at kay Laika Lopez. Na kung saan kaya nang galaite etong si Sara kasi double blade daw. Lesbian, pasintabi po sa iba. Kaya daw ganun, mga kababayan, na hindi maiwan-iwanan ni Sara etong si Laika Lopez kasi jowa daw ni Sara. Pero nakakapagtaka doon, mga kababayan, talagang nag-viral, nag-trending yung isyong yon, pero tikom ang bibig ng ating Vice Presidente
doon sa binitawan ni Ramon Tulfong pahayag. At ang isa pa doon kay Garma at kay Digong, bakit tahimik si Digong sa pahayag ni Ramon Tulfo? Dahil nga siguro mga kababayan, nakakita sila ng katapat na tao na hindi nila kayang banggain or hindi nila kayang sagutin, mga kababayan, at mura-murahin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Copyright. Pero sa akin pong monitoring, dahil tayo ay laging nakatutok sa mga nangyayari, talagang ako mismo nagugulat. Ang tindi ng paratang ni Tulfo, pero bakit hindi ito pinapatulan ng mga Duterte? By the way, original na kaibigan ni former President Duterte, Simon Tulfo, dahil yun ay taga Davao. Pangalawa, Ginawa yung special envoy ng China noong panahon ng Duterte administration. nung presidente si Duterte, special envoy, ginawa pang parang ambassador sa China. Special nga eh. Binigyan ng posisyon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, Simon Tulfo. Special envoy nga ang tawag doon sa China ng Pilipinas. Ganun po. Kung di ako kakamali ay naka-6 na buwan. Ang problema, after 6 months, hindi na ni-renew yung appointment. Siguro mga kababayan, tsaka kung makikita nyo naman, di ba nagbitaw ng pahayag etong si Ramon Tulfo na kung saan, lantaran niyang sinabi na kung talagang may katotohanan yung mga nalagap na ebidensya ng Quadcom laban dito kay Digong na ito ay Lord ng lahat ng drug lords, mga kababayan, ay siya yung isa sa pinakamasasaktan. Bakit? Dahil si Ramon Tulfo ang isa sa pumilit kay Digong para tumakbo sa pagkapresidente noong 2016. At ang isa pa dyan, mga kababayan, nung sinabi daw ni Digong na wala siyang makinarya, means wala siyang pera para gamitin sa kampanya, tinulungan siya ni Ramon Tulfo. Humanap si Ramon Tulfo na mga sponsor, di umano mga kababayan, na magpo-provide ng gagastusin sa kampanya nitong si Digong. Kaya mga kababayan, yan din siguro yung isang dahilan kung bakit hindi mabangga-bangga nitong si Digong etong si Ramon Tulfo, dahil isa si Ramon Tulfo sa naging dahilan kung bakit nasa kapangyarihan ang mga Duterte at kung bakit naging presidente etong si Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. At doon ko rin napansin na dahan-dahan ang pumitik. Hindi lang pumitik, hanggang sa bumanat na. May mga expose na. Simon Tulfo laban sa mga Duterte. Pero hindi nila mabalikan. Bakit? Kaya nga, Dahil ba, totoo ba sinasabi ni Mon Tulfo? Or takot ba sila sa mga Tulfo? Ano ang dahilan? O makatakot kayo si mga Tulfo. DDS vlogger, mga DDS lawyer, mga abogado. O bakit itong sina Panelo? Tukuyin natin, Panelo, Harry Roque. Ang titindi bumatikos ng mga ito sa mga Ano? kayang-kaya nilang batikusin. At maging sa administration, kay si Pangulong Marcos, walang sinasabing personal against Duterte family. Tsaka mga kababayan, tingnan nyo na lang si Panelo. Bakit tahimik si Panelo pagdating kay Ramon Tulfo? Eto, Attorney Sal Panelo, nagtatanong lang naman kami. Bakit pagdating kay Ramon Tulfo, tikom yung bibig mo? Bakit hindi mo madepensahan etong si Digong? Diba janitor ka ni Digong? Tagapaglinis ka, lahat ng mga aligasyon na ibinabato kay Digong. Ikaw yung sumasalag. Ikaw yung sumasagot. Ikaw na nga ngayon yung parang spokesperson nitong si Digong. Pero nakakapagtaka, pagka si Ramon Tulfo ang nag-aakusa kay Digong, bakit tameme ka at hindi ka makapagsalita? Ako nagtatanong lang, kung eto mapapanood ng mga empleyado nitong si Attorney Sal Panelo, sana masagot niya. Nagtatanong lang po kami bilang normal na mamamayang Pilipino, bakit tahimik po kayo at hindi kayo makasagot sa mga paratang ni Ramon Tulfo kay Digong at maging kay Sara Duterte? Diba, ipagpatuloy pa natin. Pero itong Simon, marami sa kanya mga sinasabi, may pagka-personal. Di ba? Pero hindi niya masagot. Naalala ko tuloy si Kawaldi Carbonell, ang isa ring veteranong broadcast journalist. Hindi talaga kaya ni Publisher. Digong yun. Awarding broadcaster yan. Marami rin siya sinasabi against Duterte. Hindi nila maharap. Nakihimingi na ng date yan kay Basti Duterte, magkita sila sa Luneta para bigyan ng magharap sila ron sa anuman laban. Hindi rin umarap. At marami nang sinabi itong
Tulfo at Carbonell laban sa mga Duterte, bakit hindi nila wala Just one mega love shoutout ha. silang reaksyon? Again, nakakita ba sila ng katapat? Sabi nga ni Kawal, di puro bunga lang naman yung mga yan eh. Tama. Wala naman tapang yung mga yan eh. Ganyan ang mga banat ni Kawal di. Tapos ang banat naman ni Tulfo, kilala ko yung mga yan. Involved talaga yan sa mga illegal activities. O gano'n ang mga banat, di ba? Kita mo. O again, nasan yung mga vlogger ng mga maka-Duterte? Oo. Nasan yung mga malapit sa mga Duterte? Kung hindi makareact si Duterte mismo at Duterte family sa batikos nitong dalawang siguro may tapang din at lakas ng loob, Tulfo at Carbonell. O eto na lang, kahit kay Maharlika, kay Banat Bay, bakit di ninyo ipagtanggol? Etong si Digong sa mga kamay ni Ramon Tulfo at saka ni Sir Waldy Carbonell. Kung talagang tagapagtanggol kayo ni Digong, bakit hindi nyo kayang sagutin yung mga paratang ni Sir Ramon Tulfo dito kay Digong at sa pamilya nito, na kung saan talagang matitindi yung mga statement na binibitawan nitong si Sir Ramon Tulfo. At bakit hindi nila masagot yung mga paghahamon ni Sir Waldy Carbonell? Kahit kay Maharlika na nga lang at saka dito kay Banat Bay, kung talaga na tagapagtanggol sila ni Duterte, bakit tameme ang bibig nila pagka si Ramon Tulfo na ang bumabanat? Di ba pagpatuloy pa natin? Ba't hindi nila mabanatan? Pero pagka pangkaraniwang mga vlogger, pangkaraniwang mga politiko, kung banatan nila mula ulo hanggang paa, grabe, ang personal panlalait. Ayun, talagang may katapat talaga ang lahat. Baka sabi dito, hindi pa daw iniaabot yung bayad. Pagka halimbawa, si Maharlika binayaran, Maharlika, banatan mo si Ramon Tulfo, ito yung allowance mo. Banat Bay, banatan mo si Waldy Carbonell, ito yung allowance mo. Baka ganon, hinihintay pa yung allowance, mga kababayan, bago banatan si politiko. Siguro baka ganon nga, mga kababayan, kaya hindi nila pinapansin etong si Ramon Tulfo. Kasi nakakapagtaka lang, kapag si Sara, may inaakusa sa kanya, mga kababayan, pinapatulan niya eh. Tsaka hindi lang siya pumapatol, kasunod ng pagpatol ni Sara Duterte, mga kababayan, kasunod yung pag-atake ng mga vlogger nila. Pero nakakapagtaka, napakatindi nung statement ni Ramon Tulfo about kay Laika Lopez at kay Sara, bakit tahimik sila doon? Hindi nila sinasagot yon, mga kababayan. Diba? Kaya nga nakakapagtaka at nakakapanibago dito sa mga vlogger ni Digong na pagdating kay Ramon Tulfo, parang mga wala silang dila para punahin at soplahin etong si Ramon Tulfo, maging etong si Sir Waldy Carbonell. Diba, ipagpatuloy pa natin. So, sino ang totoong may lakas ng loob at tapang? Ang mga Duterte, mga Tulfo, o Carbonell? Waldy Carbonell. Nagtatanong lang po ako dahil lahat sila ay namomonitor ko. Kung hindi man lahat namomonitor ko ang kanilang mga sinasabi, pero marami silang mga sinabing nagbabiral. Pero tahimik ang taga Davao at supporters nila. Nagtatanong lang ako, bakit? Namimili lang ba ang inyong tapang? Namimili lang ba kayo ng inyong kalaban? Nagtatanong lang po ang channel na ito at ang inyong lingkod dito sa MA Pinoy TV. Paki-like, share, paki-forward nyo, paki-share po ninyo sa ating mga kabayan, sa inyong mga kaibigan sa buong mundo para malaman nilang nangyayari. Di ba? Hindi po masamang ang kaalaman o ang impormasyon ay dagdag na kaalaman. Di ba? Mahalaga yan. Ayan, mga kababayan ha. Dito, kung mapapanood dito, mga kababayan ni ni Atty. Sal Panelo, sana masagot niya, bakit takot ang mga Duterte or bakit hindi na lang makasagot ang mga Duterte sa mga paratang ni Ramon Tulfo, mga kababayan, sa kanila? At bakit hindi makasagot ang mga Duterte at iniilagan nila ang mga hamon at mga paratang din ni Sir Waldy Carbonell sa kanila kung talagang matatapang sila, mga kababayan? So sana, pag nag-live sa TikTok, itong si Atty. Sal Panelo, sana masagot mo, attorney. Kasi ikaw po yung nakikita namin na spokesperson nitong si Digong. At ikaw yung, kumbaga, taga-plancha
ng mga gusot na ibinabato kay Digong? So sana masagot mo, attorney. Ano po, para naman makita namin kung talagang yung pagtatanggol ninyo kay Duterte ay para sa lahat talaga. Sa lahat ng bumabatikos at bumabato ng putik sa likod ni Digong. Kung talagang ganun nga yung intention nila, mga kababayan, sasagutin nila kahit yung ibinabato ni Ramon Tulfo. Pero kung talagang takot, wala tayong magagawa.